matindi po pala yung magiging epekto niyan. Pag-uusapan natin yan. Ito pa po, usapan natin mga kapatid, no? Alam po ninyo, nung una nahihiwaga nung una po nahihiwagaan ako. Bakit ganun kagrabe yung reaction sa zero remittance, no? Bakit ganun na lang mag-react? Pati po si Enrile, akala ko nakahimlay na lang sa malamig na kwarto na nagpapahinga eh. Akala ko nakahimlay na si Enrile sa pahingahan niya eh. Pati si Enrile napa-comment, no? Sabi ko, ano ba meron? Inaamin ko po, hindi talaga ako ekonomista eh, no? Hindi ako nakahimlay, ibig sabihin yung di ba ano lang siya diyan sa pahingahan. Mali ba yung Tagalog ko? Malalim kasing Tagalog yun, ibig sabihin namamahinga. Nakahimlay, matinding pamamahinga. Yung araw-araw na pamamahinga yan eh. Okay. Nagtataka ko, parang ano lang yan, parang bakit hindi naman kayo nagre-react pag nagpo-protesta yung OFW? Ang daming nagprotesta sa Hong Kong, ang daming araw-araw nagpo-protesta sa The Hague, Netherlands. Bakit walang reaction na ganito, no? Yun pala sa mga ekonomista, matindi pala yung gagawin ninyo, no? Para sa pool talaga. Alam niyo po, ang katotohanan, mag-amina na tayo, kayo na lang inaasahan na papasok. Kayong mga OFW na lang, mabuhay po kayo. Kasi kayo na lang talaga inaasahan ng Pilipinas na nagpapasok ng mga dollars, yung foreign currency na kailangan natin to survive, no? To survive. Pero yun si Enrile na namamahinga. Siguro mali yung term ko na nahimlay, no? Namamahinga. Hindi, alam ko tama yun eh. Yung deep namamahinga na napaigtad para sabihin na sige, pwede kayong buweltahan ng Kongreso, no? Ako kay Karen Davila, walang kaabog-abog. Biglang lumabas yung guest nila na ekonomista. At sinabi po, no, maaari palang umabot ng 60 pesos, ekonomista. Okay. 7.3 million a day. That might be lost, so roughly times 5. So it can be a bit substantial, but trying to convince people, especially those that have amortizations for their housing loan, their car loan, and of course also the tuition for their kids to stop. Narinig nyo kung magkano isang buwan ay isang araw? 900 million? 900 million per day ang mawawala na pinapasok ng mga OFW, no? Pero yun na nga, ang sinasabi nila, baka hindi naman matupad yan kasi yung mga OFW natin mayroong mga kinakailangan magbayad ng tuition, kinakailangan magbayad ng mga bayad sa bahay. Pero hindi yan yung usapin eh. Umamin na tong ekonomistang guest ng ABS-CBN o ANC. Baka nagkamali lang ako, kayo na uli Okay. Pero tama po yun eh. Close to 1 billion a day. Pucha, matinding epekto yan. Di ba? Ang pinapaniwala lang nila yung sarili nila, no? Pinapaniwala lang po nila yung sarili nila na baka hindi naman ito matuloy dahil kinakailangan magbayad ng tuition, mangbahay, etc. Tuloy natin. Ekonomista po to ha. Hindi po to tsambahan, hindi po katulad namin ng mga political vlogger, no? Ekonomista po to. Marurunong po to sa ekonomiya. Tuloy po natin. Might not be a bit hard to convince. Even growth can be dragged since it's a major funder of household final consumption. Okay, even growth, no? Maging yung pag-unlad ng Pilipinas ay maapektuhan dahil ito po ang pinakapangunahin po na gumagastos sa ekonomiya. Tandaan po ninyo, ang ekonomiya po ng isang bansa, mabubuhay lang po yan sa patuloy na paggasta, no? Kasi pag wala pong bumibili ng mga produkto, walang bumibili ng mga goods and services, hindi po kikita yung mga may-ari ng Jollibee, hindi po kikita yung may-ari ng mga palengke, marami pong hindi kikita. Pag hindi po kumita, magtatanggal yan ng mga tauhan, babagsak yung negosyo, etc. etc. Ang laki pala, isang linggo lang. Tignan nyo pa po. And the impact could be, we could reach the 60 level immediately, or BSP might have to postpone any cuts at all this year, maybe even have to hike later on this year. Okay, nakuha po ninyo. Kahit na anong gawin nilang pagda-down, ito po yung nagmarka sa akin. Maaring umabot ng 60 level. Alam niyo po kung anong sinasabi niyang 60 level? Magkano ngayon ang palitan ng piso? 57, 58? Naglalaro po sa ganun, di ba? Pag umabot po yan ng 60 level, mahirap na pong pababain yan, no? Pag umabot po ng 60 pesos per dollar, ang makikinabang, ang diretsong epekto nito, na makikinabang, kayo ding mga OFW dahil Kaya lang, pang mabilisan lang yun. Pero pag pang matagalan po, matindi po yung epekto ng pagtataas ng presyo ng dolyar. Dahil wala naman na po tayong napoproduce dito eh. Kaya ako, tingin ko, nakapag-adjust na po yung mga OFW dyan. 1 week, pwede po nilang i-advance or pwede nilang after nung 1 week na yun. Tsaka sila magpapadala. Pero yung 1 week po na yun, tandaan po ninyo,
Yan pong reserve, ano tawag dito, yan pong foreign currency, ano po yan, speculative yan eh. Hindi po kinakailangan yan na, hindi po yan direkta. O 57 po ngayon, 57 point something. Almost 57.5. Pag pumalo po ng 60 yan, grabe po epekto sa ekonomiya niyan. Kaya takang-taka ko kung bakit si Enrile, ganun na lang yung pag-ahon mula sa kanyang pamamahinga. Antindi po pala, no? Maaring umabot ng 60. 60 pesos, tapos bawas-bawas pa yung gold reserve natin na pwedeng panabla dyan sa pagbawas ng... Ang epekto po pala niyan kahit konti lang. Ngayon, kaya dagdag yung effort ng mga to, dagdag yung effort nila para pasubalian yung may epekto to. Kaya sinasabi nila, wala namang epekto yan, kaya wag na kayong lumahok, di ba? Yun yung kinukumbinsi nila yung mga OFW ngayon. Is either pananakot ni Enrile, pang-uuto ni Auntie Claire. Pero antindi pala, no? Kayo pala ang nagpapasya ng ekonomiya talaga. Mga OFW, talagang saludo talaga ang inyong Papa Badong. Naging Papa. Saludo talaga si Papa Badong sa tindi ng impact ninyo sa wala kasi tayong pantapat eh. Wala tayong mga in-export. Wala na tayong produkto na pang-export na talagang pwedeng ipantapat sa kita, sa yaman na inuuwi ng mga OFW dito sa Pilipinas. Grabe. Sabi ko, ganun pala talaga epekto nun. Mga ekonomista po itong napakalaki ng inyong political power pala. No? Hindi lang po kasi kung titignan nga, ilang milyon lang ba yung mga OFW para maka-apekto, lalo na sa botohan sa Mayo, ano lang, no? Mapa-presidential at ano. Pero hindi po pala, no? Iba po talaga pala yung epekto ninyo, no? Ang epekto pala ninyo, talagang it's either you will break or make our economy. So sa pakikipagtulungan po ng OFW, maaari pong bumagsak o umunlad ang ekonomiya ng bansa.